Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. I recall one simple line na narinig ko from a college teacher. Hope springs eternal. So basically po, basta may hope, no? You see that in every child as you enter the classroom. You get to see how deep, no, yung reservoir, malaki ang reservoir ng pag-asa. Tugasin ang ganda ng buhay, magiging Pilipino ay iwagayway. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Mga gurong lubos ang malasakit, pasasalamat na itadaan sa awit. At ang ating kinabukasan kanilang kaganahan, mga kwentong babauling mapakailan pa nga. Mga gurong lubos ang malasakit pa sa bawat isa. Mapupulo ang naguro ang lahat ng pag-asa. Mga gurong lubos. Taas ang bandera ng bawat Pilipino, saan man sa mundo panalo ang puso Pinoy. Taas noo saan man makarating, dala ang kultura at alak ng puso. Of the world who love Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Happy Easter everyone! Magandang araw ug maayong buntag sa mga guro at sa bawat Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ang panig man ng mundo. Welcome to another episode of Filipino at Heart with Teacher Jean. Para sa ating mga viewers, alam nyo, education is not only about getting high grades. It's also about discovering the talents and passions of each student. Isa na nga dyan, ang recently held na Little Stars Big Dreams event na pinangunahan ng APSA Quezon City sa School of St. Anthony, Lagro, Quezon City. Creativity gives them the ability to think outside the box and come up with new ideas. Kaya dapat nating bigyan ng pantay na halaga ang sining at pagkamalikhain sa ating sistema ng edukasyon. Ayan din ang isa sa mga layunin ng Discovery of Talents na ating dinaluhan. Panoorin po natin ito. And today, this 34th founding anniversary be a memorable and joyous occasion for all. Our theme for this year is celebrating 24 years, a legacy of learning, a future of possibilities. This perfectly embodies the journey we have undertaken, one that is built on a strong foundation of education, resilience, and a vision for an even brighter tomorrow. We have seen beauty, confidence, the artistry, and the remarkable spirit of our learners. Let this celebration remind us of the legacy we are building and the future that lies ahead. One filled with endless possibilities, new opportunities, and continued excellence. May we continue to embrace learning, inspire one another, and strive for greatness in everything that we do. And to see all the students and the school community has come together and participate is truly a heartwarming moment for the Starland family. Once again, thank you, congratulations to all, and let us look forward to even greater milestones ahead. Good afternoon and see you all next year at our silver anniversary. God bless us all. You're still watching Filipino at Heart with Teacher Jean. Today, mabubusog tayo sa kwentuhan kasama ang couple na nagpatuloy sa pagnenegosyo kahit sa panahon ng pandemya.
Good morning and welcome to Filipino at Heart, Patrick and Rosel Clavel. Good morning, Teacher Jean. Good morning din, the power couple behind Yums Dining. Can you tell us, paano nagsimula ang Yums Dining? We started online selling po, Teacher Jean. Online? Yeah, that's during the pandemic po. We sell longganisa, tapa, yung mga frozen goods lang. So frozen at first. Yeah, frozen lang. And then by the year 2021, nagsugal kami na mag-open ng physical store. Saan yon? That's in Singalong po. Singalong, Manila. Yeah, it's near St. Benil po. Ano ba ang concept nyo sa negosyong ito? Yung physical store po is nandun it's near the schools. So our target market are the students. Pero meron din mga private and government agencies. So young professionals, ganyan din po. Kasi si Yums Dining hindi lang physically store, nagki-catering talaga kami. So yun yung naging goal namin na. So dalawa, no? Nagki-catering kayo, Yeah. tapos at the same time, meron kayong physical And store. we do have pack meals din. Pack meals, so Yeah. affordable. Sure. Ano naman ang food na talagang dinadayo talaga sa restaurant ninyo? Ito po, teacher, yung salpikaw mix to. Kaya salpikaw mix to kasi may beef siya, may shrimp, at saka may squid siya. So Wow. papakita ko rin sa inyo, at saka papatikman ko syempre sa inyo. Wow, ang saya. Paborito ko yung salpikaw So eh. simulan ko na, teacher. So may oil tayo, may Yes. garlic. So unahin talaga yan. Quality garlic. syempre pag Isusutay magano mo ka ng lang. luto, di ba? Kailangan Mag-isa kailangan talaga siya, Teacher Jean, yung ng quality yung para malasa. Ang ginagawa kasi namin sa store, Teacher Jean, para fresh pa rin yung yung sinaserve namin, is yung ginagawa namin, pinaprepare namin siya. Siyempre, papakuluan mo lahat, and then i-frozen mo. Ah, Pero okay. lulutuin mo pa rin upon order. Ah, para at okay. least fresh pa rin siya na masaserve sa customer. Customers. Next is yung natin, salt and pepper. Then, sunod ko na rin yung, yung mga seafood. Yung seafood kasi mabilis lang lutuin, teacher. So, squid muna. Sarap. Kakaiba. One of the best seller to teachers. Nagugutom ako. Bigla akong nagutom. Not the usual beef. So, lalagay ko yung salpikaw sauce namin. Wow. Ma'am, paano niyo nasisigurado na best quality yung food na siniserve ninyo? We make sure po na fresh ang naisaserve namin sa store. Kasi upon order, dun pa lang namin siya niluluto. Bagong luto po talaga siya. Parang bumabango na siya talaga. Parang Malapit na. may naglagay ka ng butter. Yes. Malapit tayo, Mas malapit na. malasa. So pag may ang butter, ilalagay siya pag malapit na. Yes. Ang bango almost eh. done na. Ma'am and sir, bilang successful ang ang Yum Dinings, para naman doon sa mga gustong magtayo, lalo na sa gaya sa inyo na negosyo, ano naman ang tips na pwede ninyong i-share sa kanila? Siguro ako, ang kailangan na talaga teach is, kailangan mo magsimula. Kailangan mo talaga magsimula kasi once na hindi mo masimulan, hindi mo masusubukan. So, take the risk. So, kailangan mo lang pagpatuloy. Get up, then continue talaga. Wag kang bibigay. Ibigay, Kasi once na natutunan mong tumayo, tsaka hindi ka bibigay, kami ngayon, 4 years na kami. So, yun. So, luto na, teach. Uy, ang sarap! Siyempre, doon tayo sa pinaka-favorite part ko, tikiman portion. Please invite our viewers kung paano sila maka-order para matikman nila ang masasarap na pagkain.
We are inviting everyone to like and share our page, Yums Dining. For your inquiries, you can send a message through Facebook or Instagram. Basta if you have any catering needs or events, you can message us. Thank you, Patrick, and thank you, Rosel. Thank you, Teacher Jean. It started as a dream, ang Yums Dining. Pero dahil sa diskarte, sarap ng pagkain nila, definitely certified couple goals na talaga si Patrick and Rosel. Magbabalik po ang Filipino at Heart with Teacher Jean. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Mga ka-heart, welcome sa isang masayang segment na trending si Teacher kung saan magbibigay tayo ng inspirasyon, good vibes at syempre, konting tawanan. Ito ay katulad ng mga trending sa social media, lalo na sa TikTok, ng mga teachers na nagko-costumes, mala cosplay habang nagtuturo. At kagaya ni Miss Jess na trending teacher dahil sa pagko-costume, makakasama at makikilala natin ang isang tunay na superhero na hindi lang sa costume, kundi sa puso. Mula naman sa Binangonan, Rizal, let's welcome Darna! Ay, hindi pala. Narito at katabi ko ang tunay na hero, ang creative at mapagmahal na si Teacher Eileen Santo Domingo. Isang masaya at puno ng pag-asang araw po sa inyo, Teacher Jean. Oh, Maraming ganda. salamat po sa inyong bonggang-bongga at tagos sa pusong pagpapakilala sa akin. Uy, walang anuman, Teacher Eileen. Teacher Eileen, nakakatuwa kang tingnan Thank you po. sa costume mo. Na-deserve ka talaga maging trending. Ano po, Teacher Eileen, yung simula ng pagiging creative teacher mo? Ako po kasi bilang guro, nakikita ko po yung mga pagbabago sa estilo ng pagkatuto ng mga bata. Nung mga panahon po na simulan ko itong aking pagko-costume, yan po yung panahon na mga bata ay mahilig na sa gadgets, sa panonood ng TV, sa paglalaro ng computer. Kaya sabi ko, teka nga, kailangan tapatan ko to. Kaya po naisip kong magsuot ng costume, iba't ibang costume po, hindi lang po superhero, pati po yung mga kwento sa ating bansa, sa ating literatura, sa pelikula, sa lahat po. Basta po ma-promote natin, maipatangkilik natin ang sariling atin. So yung attire mo, kung ano yung magiging di ba? Ano sa May connection storytelling, po, may ma'am. connection. Nakakatuwa. At sinisigurado ko po na bawat kwento ay talagang mag-iiwan sa mga bata ng aral. Ang aral. Ayan ang pinakamaganda. Di ba? Kasi matatanda nila yun sa puso nila. Okay? Ngayon, Teacher Eileen, ito yung project na, may project ka ata na ginagawa. Ano ba yun? Iyon po, ma'am, yung Project Lampara. Dinangin ang mga aralin sa masining na pagkukwento, angat na resulta ay abutin. Yan po yung project ko na mag-storytelling na naka-costume at gumagamit po ng malikhaing pamamaraan ng pagkukwento. Kaya po talaga ang mga bata talagang nakatutok sila, nakatingin talagang mabuti, nakikinig. At pag nagtanong na ako, una-unahan pagsagot, ma'am. Ang galing, Opo. nakakatuwa. Ano ang pinaka hindi mo malilimutang moment sa pagtuturo mo? Sa aking pong pagtuturo, mga bata po lalapit sa akin. Teacher, paglaki ko, gusto ko pong maging katulad nyo. Alam niyo, nakaka-touch, nakakaiyak na. Mayroon tayong naiiwan sa kanila. Na gusto rin nilang tumulong sa kapwa, magbigay ng magandang mensahe. Ikaw talaga ay isang guro na may puso. Diba? Thank you So, po. hindi lang yun hard work, pati hard work. Kasi yung ginagawa mo, ay nasa puso talaga siya, no? Hugs, Teacher Eileen. Ano ang pinakamalaking challenge? Ang Na- pinakamalaking challenge po, Yeah.
sa panahong ito nga po, yung pagkahilig ng mga bata sa gadgets. Okay. Talaga ma'am, para siyang karaniwan siya sa lahat Oo. ng pamilyang Pilipino. Laging may bata na may cellphone. Okay. Kaya swerte po ang mga bata na nalilimitahan ang Oo. paggamit ng cellphone. Yes. Pero mas marami po talaga ang nakababad. Babad. Kaya po apektado ang kanilang pagkatuto. Kaya po talagang napakalaking challenge, hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng mga guro na kung paano namin mahihimok ang mga bata na maging focus sa pag-aaral. Kaya po, meron po ako at ang aking mga kasamahan na bagong ginagawa sa paaralan namin, binubuhay po namin ang larong Pinoy. Kaya meron po, kayong larong ngayon po, Pinoy. nag-viral din po yung aming ginawa. Oo. At hiningi ko po ang tulong ng mga magulang at kasama ko po sila sa pagtuturo sa mga bata. Kaya po, ang daming nakarelate na viewers. At sabi nila, gusto rin namin yan, na kumbaga nagbalik tanaw, nakita nila batang 80s, batang 90s na ang saya-saya, magtuturo rin kami ng ganyan sa aming mga anak. O kasi nawawala na yan Opo. Dati sa MAPE, kasama yan sa MAPE dati. At saka po ma'am, di po ba kung ang bata ay laging cellphone ang hawak, paano na po yung kanyang physical development? Nakaupo lang siya lagi at laging sakitin. Samantalang kung matututo po sila ng ating larong Pinoy, hindi lang pagpapahalaga sa ating kultura, hindi lang pagkilala sa ating pagka-Pilipino ang madedevelop, kundi marami pang iba. Oh, ang galing. Kung may superpower ka, ano yon at bakit? Ako po ay nangangarap na magkaroon ng superpower na multiplication power. Wow. Na sana po, hindi lang po ako, kundi ang mga kapwa nating guro na nag-extra effort na lumalabas sa kahon, na ibinibigay ang lahat para sa ating mga batang Pilipino sa kanilang pagiging mahusay na mga mag-aaral ay mag-multiply. Para po mas maraming bata ang matuto, mas maraming bata ang maging matatalino at mabuting tao. Yeah. At ma-inspire mag-aral. Patuloy tayong magbigay ng inspirasyon at pag-asa Pag-asa. sa ating kapwa. Tama ka talaga, Teacher Eileen. Ang galing naman ng mga words of wisdom mo, di ba? Nakakatuwa, Teacher Eileen. Salamat talagang sobra na nakaka-inspire kahit anumang hirap, di ba? Pero nandyan ka talaga dahil andun yung puso mo talaga para sa mga estudyante. Ang dami na namin napuntahan, ma'am. Yes. Yung mga bata tuwing umiiyak sila ng pagka natutuwa sila, sasabihin nila, kailan po kayo babalik? May Wow, ginagad at oo. tanong po. Ayun po, dami na namin napuntahan, yung mga nasalanta ng pagputok ng bulkan, mga bagyo, mga kasama pa Pahag mo. O, ang galing mo talaga. Yan ang tunay na guro, no? Na may puso talaga para sa mga bata. Yun ang pinaka-importante. At yan ang dapat pahalagahan ng lahat. Kaya ganun tayo kalaki ang parte ng teacher sa bansa natin, di ba? Hindi ko nga po maiwasan yung maging emotional kasi Yes, oo. ang tindi ng challenge sa ating Sa mga ating guro, mga guro, kung yes. paano natin babaguhin. Yeah, yun, Kung ano ang challenging sitwasyon yun. ng Yes. bansa natin ngayon. Oo. Kaya sa ating kapwa guro talagang huwag bibitiw. Yeah. Kahit tayo nahihirapan, ang daming pagsubok, tuloy lang. Oo. Tuloy ang laban. Para sa bata, para sa bayan. Yes, ganda yun ha. Para sa bata, para sa bayan. Ang galing, Teacher Eileen. Ang galing talaga. Nakakataba ng puso. Nakaka-proud na may isang Teacher Eileen. Maraming salamat. Okay, yeah. Ayan mga ka-heart, natunghayan natin ang kwento ng isang guro na may superpowers ng pagmamahal, tiyaga at dedikasyon. Maraming salamat, Teacher Eileen Santo Domingo, at sa inyong lahat na patuloy na naniniwala sa kahalagahan ng edukasyon. Sabayan mo ako, Teacher Eileen, ha? Hanggang sa susunod na trending si Teacher, dito lang sa Filipino at Heart, Pusong Pinoy, Pusong Guro, with Teacher Jean. Yay! Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Tayong lahat ay sama-sama, maging
Welcome back to Filipino at Heart with Teacher Jean. At ito po ang ating segment na Teach Talk. As teachers, we also strive to educate about inclusivity within the four corners of our classroom. For the lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual, plus o para mas madali tandaan ay LGBTQIA+. Kaya para sa ating mga kwentuhan today, ay makakasama natin si Teacher Johnson or Teacher J para tayo ay bigyan ng insight tungkol dito. Good morning, Teacher J. Good morning po, Teacher Jean. I'm so happy to be with you po today. Teacher J, you're currently a grade school teacher in Taguig. Tama ba ako doon? How do your students address you? My students address me po calling me Teacher J or Ma'am Johnson po. And how do you explain this to them? Nag-i-explain ka ba talaga or wala na talaga sa mga bata? Bali po dun sa mga batang may kapansanan or tinatawag po nating mga learners with disabilities, understandable po yung kanilang behavior and their specific conditions. So, bali po sa kanila, hindi na po na pag-uusapan or na-discuss. But I'm very out and proud with telling it to the parents po. Okay, so sa parents. Sa parents. So doon siya. Meron ba nag-inspire sa'yo? One big inspiration and motivation po is my tito, si Tito Ray Pumaloy po. Kada Pasko po kasi bumibisita po kami sa kanila. Tapos nakikita ko po yung achievement and accomplishment niya na kahit bakla po pala siya, kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. Na meron siyang sariling bahay, may sarili siyang kotse. So, ibig sabihin, regardless of your gender, kaya mong abutin yung pangarap mo. Meron kang goal eh. Goal, Nag-focus yes ka doon. Now as a teacher in public school, what are the challenges you've experienced? Lalo na nung nagsimula ka pa lang. Parang nagkaroon po ng pagpupulong na paggupitan po yung hair ko. And magbihis po ulit ng panglalaking uniform. Nakaka-down po ng self-esteem. It's a very sad process for me na pagupitan. Pero positively po, ang ginawa ko po is, sige, pagupitan. Kasi kahit maikli yung hair ko, kahit magdamit ulit ako ng panlalaki, maganda pa rin po ako. Gano'n na lang po yung positivity na. Ang galing naman. At sumunod ka pa rin, di ba? Sumunod pa rin po ako. At saka never ka din na nagalit. Basta para sa'yo ay sumunod ka kasi maganda ka pa rin. Yes po. Okay. At syempre, the best way to prove that you are capable of kahit ano pang identity mo ay yung academic performance ng students. Diba? Yes. At good relationship with them. Diba? Yun naman yung Yes po. pinaka-importante sa lahat. Na nakita talaga nila yung how you perform and how the students perform also. Actually po, recently, this is my best school year kasi nakikipag-cooperate ang mga parents within the programs and activities po ng SNED or SPED po. Kaya malaking bagay sa akin na binibigay po nila yung tiwala nila sa akin regardless of. Oh yeah. Kaya yung passion mo talaga. The passion is really burning po up until now. Ang galing. Kasi 6 years na po ako sa pagtuturo and counting po. Oh, tsaka hindi yan regular klase. Yes po. Talagang kumbaga sa kung wala kang passion, talagang magi-give up ka. Talagang Opo. hirap eh. Kailangan talaga po nandun talaga yung motivation mo na magturo talaga sa mga batang may kapansanan. Yes, tsaka patience. Patience. Grabe talaga. Patience yun. is a virtue po Yeah. talaga. Yes po. Agree, Teacher J. How do you see the future would look like para sa mga guro na members ng LGBTQIA+? Ngayon po sa school na pinapasukan ko po, ako po yung unang transgender na nakapasok doon sa school. And I think I will be the instrument po sa mga papasok din po na LGBT community. Anong maipapayo mo sa kanila? Siguro yung mapapayo ko po sa kanila is be yourself and have that confidence within you. Anong mensahe mo sa ating viewers?
Ang mensahe ko po sa ating mga viewers ngayon, especially po sa mga parents, suportahan po natin yung mga anak natin na parte ng LGBT community kasi hindi po natin alam kung gaano po sila ka-creative. And dun sa creative process po nila, maaari po silang ma-achieve at ma-accomplish po nila yung pangarap sa buhay nila. Tulad ko po, sinuportahan po ako ng aking pamilya nang sa gayon magkaroon ako ng self-esteem up until now. Now I'm living the dream po. Thank you so much, Teacher Jay, for bravely making your stand on your identity and passionately doing your job as a teacher. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. 30 minutes na naman ang lumipas. Ngunit sigurado akong siksik ang bawat minuto na kasama niyo kami at kakwentuhan. Abangan niyo kami ulit next week at huwag kalimutan na i-like, share and follow ang ating mga social media pages. Stay updated mga ka-heart! Magkita na punta sa sunod diri sa Filipino at Heart, Pusong Pinoy, Pusong Guro with Teacher Jean. Bye! Filipino at Heart would like to thank MC Grazing Table, Mr. Bean's Coffee Bar, Aroma de Amor, J&V's Catering, Imprenta Republica Printing Services, On the Snap, Photoman, and Photo Booth by Photography, Ablasa Creatives Advertising, Grill and Guzzle Korean Barbecue Food Cart, TRS Duran Lights and Sounds, our main events, Penny Piggy Fen, Starlight International School, Sugared Food Supplement.